Ipinagpalit ni Marco ang 15 taon naming pagsasama sa isang gabi ng kaligayahan sa kandungan ng iba. Habang tinitiis ko ang amoy ng bawang at pawis sa kusina, pinagtatawanan lang nila ang aking pagiging manang. Hindi nila alam, ang bawat sentimong ipinangbibili nila ng luho ay galing sa aking dugo at pawis. Akala nila ay tapos na ang laban? Dito pa lang magsisimula ang tunay na bangungot ni Marco. Sino ang mananatiling nakatayo kapag nawala na ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki? Abangan ang muling paglipad ng isang ibong binali ang mga pakpak, ngunit natutong lumipad gamit ang sariling lakas. Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma rin iyon. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at wala siyang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. Masyado na siyang manang, at sa totoo lang, nakakasawa ng hawakan ang balat niyang kasing gasgas na ng papel de liha. Narinig ni Elena ang bawat salita ni Marco habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang silid. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngayon ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang maliit na kahon. Naglalaman ito ng isang mamahaling relo na matagal ng pangarap ni Marco. Upang mabili iyon, 3 buwan siyang hindi kumain ng pananghalian at palihim na nagbenta ng kanyang mga lumang alahas. Gusto sana niyang isorpresa ang asawa para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal ngayong gabi. Ngunit ang sorpresang dumating ay ang marahang tawa ng kanyang byuda at mapang-aping biyenan na si Doña Aurora. Sumagot ang matanda nang may himig ng panunuya sa kanyang boses. Mabuti naman kung ganoon, Marco. Hindi na kagalang-galang ang itsura ni Elena para maging asawa ng isang CEO. Look at Sofia. She is young, sophisticated, and her family can help us expand our business. Samantalang si Elena, amoy bawang at laging pagod na, tila isang katulong na nakalimutan ng mag-ayos ng sarili. Napatingin si Elena sa sarili niyang mga kamay. Nakita niya ang mga bakas ng kanyang sakripisyo, ang mga maliliit na pilat mula sa talsik ng mantika habang nagluluto ng paboritong ulam ni Marco, at ang mga kalyong na buo dahil sa paglalaban ng mga damit nito ng kamay upang hindi masira ang mamahaling tela. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa pamilyang ito noong wala pa silang anuman, noong nagsisimula pa lamang si Marco sa kanyang karera. Ngayon, ang mga huwes ng kanyang pagkatao ay itinuturing na dumi at kapintasan ang mga tanda ng kanyang pagmamahal. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri. Ang maliit na kahon na sumasagisag sa kanyang huling pag-asa ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang puso na nabasag sa libu-libong piraso. Sa loob ng silid, sandaling tumigil ang pag-uusap ng mag-ina, ngunit hindi na nag-atubili si Elena. Mabilis siyang humakbang palayo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kalooban ay lunod na sa pait. Ramdam niya ang lamig na gumagapang sa kanyang mga ugat, isang uri ng pamanhid na hindi dulot ng hangin, kundi ng katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring kukuha nito mula sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng kanilang marangyang bahay ay tila paglalakad sa isang libingan. Ang bahay na ito, na binuo niya sa pamamagitan ng pagtitiis at panalangin, ay naging isang kulungang puno ng mga anino ng panlilinlang. Tumigil siya sa harap ng malaking salamin sa sala. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, isang babaeng may pagod na mga mata, buhok na wala ng kintab, at suot na damit na ilang taon nang luma dahil inuna niyang bilhan ng bagong kagamitan ang kanyang asawa at anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng matinding galit, hindi lamang kay Marco, kundi sa kanyang sarili. Naisip niya ang lahat ng pagkakataong pinalampas niya,
ang sariling kaligayahan para sa kanila. Naisip niya ang bawat sentimong pinaghirapan niya na ngayon ay ginagamit ni Marco para sa karangyaan ng ibang babae. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, isang mapait na tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumbat na hindi matahimik. Sa dinami-dami ng mga bagyong sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyong ibinigay ko ng walang kapalit, bakit sa huli ay ako pa rin ang naiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng 15 taon ng aking buhay? Isang basahang itatapon na lamang kapag wala ng pakinabang. Pumasok si Elena sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang mga paa. Ang dilim sa silid na yon ay tila mas lalong naging malalim. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa loob ng refrigerator ang nagsisilbing tanglaw sa kanyang malungkot na anyo. Kumuha siya ng isang mangkok ng kanin na matigas na sa lamig at ang natitirang bahagi ng pritong isda na halos wala ng laman kundi tinik. Umupo siya sa maliit na silya sa sulok, malayo sa marangyang hapagkainan kung saan madalas silang magdaos ng mga handaan para sa mga kasosyo ni Marco. Habang isinusubo niya ang malamig na pagkain, hindi niya maiwasang maalala ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Noong mga panahong yon, 2 trabaho ang pinapasukan ni Elena habang nag-aaral pa si Marco. Tinitiis niya ang gutom at pagod. Ibinibigay ang bawat sentimo ng kanyang kinikita upang mabili ang mga mamahaling aklat at gamit na kailangan ng kanyang asawa. Ang bawat butil ng kanin na dadaan sa kanyang lalamunan ngayon ay tila nagpapaalala sa lahat ng mga gabing tanging tubig lamang ang itinatawid niya sa gutom, basta't mabusog lamang si Marco. Napatigil siya sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang na papasok sa kusina. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng kayabangan ay sapat na upang kilalanin si Doña Aurora. Ang matanda ay nakatayo ngayon sa harap niya. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kinakain ni Elena. Talagang nakakadiri ang panlasa mo, Elena. Para kang isang pusakal na namumulot ng tira-tira sa sarili mong pamamahay. Ang wika ni Doña Aurora nang may halong pait. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang babala. I am here to end your misery. Pirmahan mo na ang mga papel na ito. It's an amicable settlement. Bibigyan ka ni Marco ng sapat na pera para makapagsimula ka ng maliit na karinderya sa probinsya ninyo. Doon ka naman nababagay, hindi ba? Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang kutsara. Bakit ninyo ito ginagawa sa akin, ma? 15 taon ko kayong pinagsilbihan. 15 taon kong itinuring na higit pa sa sarili kong ina ang turing ko sa inyo. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Serbisyo? Yan lang naman ang kaya mong ibigay, Elena. Ni hindi mo nga kayang bigyan si Marco ng pangalawang anak. Isang anak lang ang naibigay mo sa loob ng mahabang panahon. At sa tingin mo ba, sapat na yon para manatili ka sa pamilyang ito? Sofia can give Marco more. She is vibrant, wealthy, and most importantly, she is not a burden like you. You are just a parasite, Elena. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon, kaya huwag ka nang magpabebe at pumirma ka na. Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ang salitang parasite ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ako pipirma. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Marco. Lahat ng yan ay binuo namin mula sa wala. Hindi ninyo ako mapapaalis ng ganito na lamang. Ang mukha ni Doña Aurora ay namula sa galit.
Sa isang iglap, ang katahimikan ng kusina ay nabasag ng mabilis na paggalaw ng kamay ng matanda. Ang malakas na pagtama ng palad ni Doña Aurora sa pisngi ni Elena ay nag-iwan ng isang mainit at mahapding marka. Dahil sa lakas ng impact, napalingaling ang ulo ni Elena at tumulo ang isang guhit ng dugo mula sa gilid ng kanyang labi. "Wala kang utang na loob," sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Palamunin ka lang sa bahay na ito. Huwag mong hintayin. Nakaladkarin ka namin palabas sa harap ng iyong anak. Bukas na bukas din. Kailangang wala ka na rito. Huwag mong hintayin na ang mga guwardiya mismo ang humila sa iyo palabas sa harap ng mga kapitbahay. Nakakahiya ka, Elena. Isang malaking batik ka sa pangalan ng aming pamilya." Padabog na binitawan ni Doña Aurora ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Ang pagbagsak ng mga dokumento sa kahoy ay tila isang malakas na hampas na nanginginig sa buong kusina. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Elena. Nanatili siyang nakatungo, ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mukha. Itinatago ang mahapding marka sa kanyang pisngi at ang panginginig ng kanyang mga labi. Naririnig niya ang papalayong mga hakbang ng kanyang biyenan, ang tunog ng suot nitong alahas na nagkikiskisan sa bawat galaw ay tila isang mapait na paalala ng lahat ng luho na siya mismo ang nagtrabaho upang maibigay sa pamilyang ito. Nang tuluyan ng mabalot ng katahimikan ng silid, dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kamay upang haplusin ang kanyang nasaktang mukha. Ang lasa ng dugo sa kanyang bibig ay malapot at malansa. Isang lasa ng katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasan. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, may isang bahagi niya na gustong sumigaw, gustong magwala, at itapon ang lahat ng gamit sa loob ng marangyang kusinang ito. Ngunit tanging ang mahinang paghikbi lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa sahig, kung saan nakakalat ang mga butil ng kanin na nahulog mula sa kanyang plato. Parang ang kanyang buhay, nakakalat, nadumihan, at wala ng halaga para pulutin pa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makita niya ang isang maliit na anino sa pintuan ng kusina. Doon, nakatayo ang aking anak na si Nathan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot, tila isang maliit na ibon na nakakita ng bagyong paparating. Gusto kong tumakbo patungo sa kanya, yakapin siya ng mahigpit at sabihing magiging maayos din ang lahat. Pero paano ko sasabihin ang mga salitang iyon kung ang sarili ko mismong mundo ay gumuho na? "Mama, bakit ka po may dugo sa bibig?" Tanong niya sa isang tinig na halos hindi marinig. Puno ng pag-aalala na hindi dapat nararanasan ng isang batang kasing bata niya. Pinilit kong ngumiti kahit na ang bawat paggalaw ng aking labi ay nagdadala ng matinding hapdi sa aking pisngi. Pinahid ko ang dugo gamit ang dulo ng aking lumang duster. Pilit na itinatago ang katotohanan sa likod ng isang marupok na balatikayo. "Wala ito, Nathan. Nakagat ko lang ang labi ko habang kumakain. Balik ka na sa kwarto mo, anak. Matulog ka na." "Lagi ka na lang pong nasasaktan, Mama." Bulong niya bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na tumutusok sa aking budhi. Ang aking pananahimik, ang aking walang katapusang pagtitiis. Akala ko ay proteksyon iyon para sa aking anak. Pero ang totoo, pinapanood ko siyang masaktan habang pinapanood niya akong mamatay ng dahan-dahang sa loob ng bahay na ito. Ang pagiging martir ko ba ay nagtuturo sa kanya na ang pag-ibig ay pananakit? Humarap ako sa mesa at muling tiningnan ang mga papel na iniwan ni Doña Aurora. Ang puting papel ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Naghihintay ng aking pirma na magbubura sa 15 taon ng aking buhay. Napatingin ako sa aking mga daliri. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi sa isang uri ng puot
na matagal ko nang ibinaon sa kailaliman ng aking puso. Noon ko napansin ang isang bagay sa ilalim ng silya na inalisan ni Marco kanina sa sala, na natatanaw ko mula rito sa kusina. Isang maliit at itim na bagay na hindi ko napansin dahil sa gulo ng aking isipan. Dahan-dahan akong tumayo at pinulot ito. Isang telepono. Hindi ito ang teleponong ginagamit ni Marco sa harap ko. Ito ay manipis, makinis, at tila isang lihim na nakatago sa isang madilim na sulok ng aming buhay. Nang hawakan ko ang screen, bigla itong umilaw. Tila isang hininga sa gitna ng katahimikan. Isang mensahe ang bumungad sa akin. Isang mensaheng hindi para sa isang asawa, kundi para sa isang kasabwat sa isang madilim na plano. Handa na ang lahat para sa ilulunsad nating proyekto bukas. Sisiguraduhin nating wala siyang makukuha kahit isang kusing sa mga ari-arian. Magiging malaya na tayo, Marco. Malapit na tayong maging tunay na pamilya. Ang mensahe ay galing kay Sofia. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Isang mabilis na pagpintig na tila nagbabala ng isang malaking pagsabog. Ang panginginig ng aking mga kamay ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na katatagan. Sa loob ng 15 taon, naging martir ako, naging tapat ako, naging bulag ako sa lahat ng mga babala ng tadhana. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng hapdi ng aking pisngi at pait ng aking lalamunan, tila may isang bahagi ng aking pagkatao na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Kung gusto nila akong makitang walang-wala, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal at ang pagmamahal sa kanyang anak. Hindi nila alam na ang bawat sentimong ipinambili nila ng luho ay may bakas ng aking dugo at pawis. Hinawakan ko ang telepono nang mahigpit, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng sakit. Ito na ba ang susi sa aking paglaya? O ito ang magiging mitya ng isang mas malaking apoy na tutupok sa huwad na kahariang itinayo ni Marco sa ibabaw ng aking mga sakripisyo? Isang bagay lang ang sigurado. Hindi ako aalis sa bahay na ito bilang isang talunan. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, ang amoy ng mamahaling pabango ay muli nang sumakop sa hangin ng aming sala. Hindi yon ang pabangong ginagamit ni Marco. Mas matamis ito, mas masangsang, at tila nanunuya sa bawat sulok ng bahay na ako mismo ang nagpapanatiling malinis. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo, hawak ang basahan at timba ng tubig. Nakita ko ang isang babaeng pumasok ng walang pasintabi na tila ba siya ang tunay na may-ari ng lupang tinatapakan ko. Si Sofia. Nakasuot siya ng isang makinang na bestidong kulay pula na hapit sa kanyang katawan habang ang kanyang mga kuko ay maingat na nakulayan ng ginto. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang bag na gawa sa balat ng buwaya. Isang bagay na alam kong nagkakahalaga ng 6 na buwang sweldo ko noon sa pabrika. O Elena, akala ko ba ay nakaalis ka na kagabi? Sabi ni Marco, hindi ka na raw makapaghintay na bumalik sa pinanggalingan mo. Ang wika ni Sofia habang nakangiti ng may halong pait. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok. Sadyang ipinapakita ang isang makinang na pulseras. Look at this bag. Sobrang ganda, di ba? Marco bought this for me yesterday, kaso lang medyo nakokonsensya ako. Sabi niya kasi, ito sana ang pambayad sa matrikula ni Nathan sa international school. Pero naisip niya na mas kailangan ko ito para sa mga meeting namin sa kumpanya. Tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa aking baga. Ang bawat salita niya ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa aking pasensya. Tiningnan ko si Sofia ng diretso sa kanyang mga mata. Naalala ko ang mukhang ito. 10 taon na ang nakalilipas, natagpuan ko siyang umiiyak sa harap ng aming lumang opisina dahil wala siyang pambayad sa upa. Ako ang nagpakain sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng trabaho bilang assistant ni Marco dahil naawa ako sa kanyang kalagayan. Ate Elena ang tawag niya sa akin noon.
Ngayon, ang mga mata na dati ay puno ng pasasalamat ay tanging panghahamak na lamang ang nakikita. Sofia, tinuring kitang kapatid. Pinatira kita sa ilalim ng bubong ko noong wala kang matuluyan. Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na mga labi. Tumawa siya ng malakas, isang tunog na tila mga piraso ng basag na kristal na nagkiskisan. Ate, Elena, grow up. Sa mundong ito, walang puwang ang mga taong masyadong mabait. You were just a stepping stone. At ngayon na nasa taas na kami ni Marco, wala ka ng silbi. You're just a dusty relic from his past. Tingnan mo nga ang sarili mo, para kang basahan na hindi na kayang labhan pa. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa dulo ng aking duster. Si Nathan. Nakatayo siya sa likuran ko. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Naririnig niya ang lahat. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat habang sinusubukan niyang huwag humikbi sa harap ng babaeng sumisira sa aming pamilya. Mama, ayoko na po dito. Gusto ko na pong umalis. Bulong ni Nathan na sapat na upang durugin ang natitirang bahagi ng aking puso. Yumuko ako at niyakap ang aking anak ng mahigpit. Doon, sa gitna ng pangiinsulto ni Sofia, isang kakaibang lakas ang biglang sumibol sa aking kalooban. Ang bawat patak ng luha ni Nathan ay tila naging gasolina na nagpaalab sa apoy na matagal ko nang pinipigilang sumabog. Tumayo ako ng tuwid, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na handang maningil sa bawat sentimong ninakaw sa aming kinabukasan. Sofia, masiyahan ka sa bag na yan habang kaya mo pa siyang dalhin. Ang wika ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Dahil ang mga bagay na kinuha sa pamamagitan ng panloloko ay laging may katapat na kabayaran. At sisiguraduhin ko na kapag dumating ang araw na yon, ikaw ang unang hihingi ng tawad sa harap ng anak ko. Nang makaalis si Sofia ng may pagismid, mabilis akong pumasok sa aming silid at agad na inilak ang pinto. Sumandal ako sa kahoy na pintuan habang hinahabol ang aking hininga. Pilit na pinatatahimik ang mabilis na pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Inilabas ko mula sa bulsa ng aking duster ang itim na teleponong nakuha ko kagabi. Dahan-dahang umilaw ang screen nito, nagbibigay ng malamlam na liwanag na tumama sa aking mukas sa gitna ng madilim na silid. Sa bawat pagpindot ko sa mga folder, tila lalong lumalamig ang aking mga kamay. Nakita ko ang mga screenshot ng mga bank transfer, milyon-milyong piso na dahan-dahang inililipat ni Marco mula sa aming joint account patungo sa isang pribadong account sa ilalim ng pangalan ni Sofia. Ngunit ang mas nagpasinghap sa akin ay ang mga dokumento para sa ilulunsad nilang Project Aurora. Habang binabasa ko ang mga detalye ng mga formula para sa mga bagong produkto ng kumpanya, naramdaman ko ang isang matinding pait na umakyat sa aking lalamunan. Ang mga ito ay hindi gawa ni Marco. Hindi rin ito gawa ng mga eksperto ni Sofia. Ito ang mga formula na ako mismo ang bumuo. 10 taon na ang nakalilipas, ang mga lihim na sangkap at paraan ng paghahalo na minana ko pa sa aking lola na pinaganda ko sa aming maliit na kusina noong mga panahong wala pa kaming pambayad sa kuryente. Ginamit nila ang aking talino, ang aking pinakaiingatang yaman, upang itayo ang kanilang bagong kaharian habang ako ay tinatawag nilang walang kwentang asawa. Hindi lang yun ang nahanap ko. May isang thread ng mga mensahe na nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Isang plano na kumuha ng isang estrangherong lalaki na papasok sa aming bahay kapag wala si Marco upang kumuha ng mga litratong magmumukhang may kalaguyo ako. Gusto kong makuha ang buong custody ni Nathan, ang sabi ni Marco sa mensahe. Kailangang lumabas na immoral na ina si Elena para wala siyang makuha kahit 5 sa kumpanya. Isang mainit na luha ang pumatak sa screen ng telepono
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagmamakaawa. Ito ay luha ng pagpapaalam sa babaeng naging bulag at bingi sa loob ng 15 taon. Akala nila ay isang simpleng manang lang ang kanilang kinakalaban. Hindi nila alam na ang bawat pader na kinatatayuan ng kumpanyang ipinagmamalaki nila ay itinayo gamit ang aking mga plano at sakripisyo. Dahan-dahan akong lumapit sa cabinet at kinuha ang isang lumang notebook na nakatago sa ilalim ng aking mga damit. Doon, sa huling pahina ay nakasulat ang isang pangalan na matagal ko nang hindi nababanggit. Attorney Victor Ramos. Siya ang tanging nakakaalam na ang lahat ng mga patent at formula ng kumpanya ay nakapangalan pa rin sa akin bilang orihinal na inventor. Isang proteksyong ginawa ko noon para sa kinabukasan ni Nathan na hindi ko akalaing gagamitin ko para sa aking sariling kaligtasan. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinidiyal ko ang numero. Sa bawat tunog ng pagtawag na tila naghihintay sa kabilang linya, nararamdaman ko ang pagbigat ng bawat segundong lumilipas. Nang sa wakas ay may sumagot, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matigas, at puno ng determinasyon. Attorney Ramos, si Elena ito. Oras na para bawiin ko ang lahat ng sa akin. Elena, hindi mo kailangang magmakaawa para sa pag-ibig na ikaw naman ang nagbayad sa loob ng 15 taon. Hindi ka isang biktima na dapat kaawaan. Isa kang reynang nakalimot lamang na siya ang tunay na may-ari ng trono. Ang mga salitang yon ni Attorney Victor Ramos ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aalab na pighati. Nakaupo ako sa tapat niya sa loob ng kanyang maliit at payapang opisina na amoy lumang papel at mainit na kape. Ang sikat ng araw na dumadaan sa bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga alaala ng aking nakaraan na pilit kong ibinabaon. Tiningnan ko ang aking sariling refleksyon sa baso ng tubig sa aking harap. Suot ko pa rin ang lumang duster na kupas na ang kulay at ang aking buhok ay nakatali ng pahapyaw lamang. Sa labas ng opisinang ito, ako ang babaeng tinatawag na Manang, ang asawang amoy bawang at ang basahang itatapon na lamang ni Marco. Ngunit sa loob ng mga dokumentong inilapag ni Attorney Ramos, ako si Elena Santos, ang nag-iisang may-ari ng mga patent para sa mga produktong nagpayaman sa pamilya ng asawa ko. 15 taon, Victor. Bulong ko. Ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. 15 taon kong hinayaan na ang pangalan niya ang nasa harap ng lahat. Akala ko, ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin. Akala ko, kapag naging makapangyarihan siya, mas magiging ligtas ang pagsasama namin. Bumuntong hininga ang abogado at iniurong ang isang makapal na folder patungo sa akin. Dito ka nagkamali, Elena. Ibinigay mo ang iyong sandata sa kalaban at nanalangin na hindi ka niya sasaktan gamit ito. Pero tingnan mo ito, ang lahat ng mga formula para sa mga whitening creams at soaps na ibinebenta nila sa buong Asia, lahat iyon ay nakarehistro sa ilalim ng iyong pangalan bilang inventor bago ka pa man ikasal sa kanya. Pinirmahan mo ang mga ito 10 taon na ang nakalilipas bago mo pa naisipang gawing regalo ang iyong talino kay Marco. Dahan-dahan kong hinaplos ang bawat pahina. Ang bawat salita at diagram na nakasulat doon ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing puyat ako sa aming maliit na garahe. Sinusukat ang bawat gramo ng sangkap habang si Marco ay natutulog ng mahimbing. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng aking paghihirap ay ginamit upang itayo ang isang buhay kung saan wala na pala akong lugar. Maari nating i-freeze ang lahat ng kanilang assets, Elena. Pagpapatuloy ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad dahil ang puhunan at ang intelektual na ari-arian na ginagamit ng kumpanya ay sayo.
Kapag napatunayan nating ginamit niya ang pondo ng kumpanya para sa pansarili niyang luho at para sa ibang babae, wala siyang maiuuwing kahit isang kusing. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Alam nating gagawin ni Marco ang lahat upang sirain ang iyong reputasyon. Napatigil ako sa paghinga nang maalala ko ang mga mensahe sa itim na telepono. Ang plano nilang kumuha ng lalaking magpapanggap na kalaguyo ko. Ang balak nilang agawin sa akin si Nathan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay at tiningnan ang aking daliri kung saan nakasuot ang aking singsing sa kasal. Marahan ko itong hinila palabas. Naramdaman ko ang bahagyang hapdi dahil sa higpit nito. Tila ba ang ginto ay bumaon na sa aking laman sa loob ng mahabang panahon. Nang tuluyan itong matanggal, tumitig ako sa maputlang marka na iniwan nito sa aking balat. Isang marka ng 15 taon ng pagkakaalipin sa ilalim ng pangalan ng isang lalaking hindi kailanman ako pinahalagahan. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng mesa sa gitna ng mga legal na dokumento. Wala itong tunog ng tumama ito sa papel, ngunit sa aking pandinig, tila ito ay isang malakas na pagsasara ng isang madilim na kabanata. Ito ang aking golden moment, ang sandali kung saan tinanggap ko na ang babaeng naging asawa ni Marco ay patay na. At ang babaeng nakatayo ngayon ay isang ina na handang makipagdigma para sa kanyang anak at sa kanyang dangal. Gawin mo ang lahat ng nararapat, Victor. Ang wika ko, ang aking mga mata ay tuyo na at ang aking paningin ay naging kasing talim ng isang agila. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong butas. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng sahig na ipinaparanas nila sa akin ngayon. Tumango si Victor, ngunit ang kanyang mukha ay biglang nabalutan ng seryosong ekspresyon. Muli siyang tumingin sa kanyang computer screen at may binasang isang email na kapapasok pa lamang. Elena, may kailangan kang malaman, ang sabi niya ng may mababang tinig. May nakakuha na ng impormasyon na bumisita ka rito. At ayon sa aking source, hindi na maghihintay si Marco hanggang bukas para sa kanyang plano. May ipinadala na silang tao sa bahay ninyo ngayon din habang wala ka roon upang ilagay ang mga pekeng ebidensya sa iyong mga gamit. At si Nathan, kasama niya ang taong iyon sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay at ang mabilis na pag-akyat ng takot sa aking lalamunan. Ang aking anak. Ang aking munting si Nathan na walang kaalam-alam na ang kanyang sariling ama ay ginagamit siya upang bitagin ang kanyang ina. Napatayo ako ng mabilis. Ang aking upuan ay gumaralgal sa sahig sa aking pagmamadali. Hindi ako pwedeng mahuli. Kailangan kong makarating sa bahay bago nila tuluyang masira ang tanging bagay na natitira sa akin, ang tiwala ng aking anak. Paano ko malalabanan ang isang kaaway na handang gamitin pati ang sarili naming dugo at laman para lamang manalo sa larong ito? Elena, tandaan mo, sa bawat laro ng panlilinlang, ang unang nagpapakita ng takot ang siyang unang natatalo. Huwag kang tumakbo pa uwi na parang isang biktima. Umuwi-iwi ka na parang isang babaeng alam ang bawat dumi sa ilalim ng kuko ng kanyang kaaway. Ang mga huling habilin ni Victor ay tila isang malamig na bakal na nagpatigas sa aking nanlalambot na tuhod. Sa loob ng sasakyang pampasahero, habang tinitingnan ko ang mabilis na paglipas ng mga gusali at puno sa labas ng bintana, naramdaman ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa aking noo. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na walang tigil sa pagpintig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kaba ng isang taong susuko. Pagdating ko sa harap ng aming gate, ang katahimikan ng paligid ay tila isang babala. Walang tahol ng aso, walang ingay ng mga ibon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Narinig ko ang mahinang boses mula sa aming silid.
Isang boses ng lalaki na hindi pamilyar sa akin at ang malakas na tawa ni Marco. Galingan mo ang pag-anggulo, ha? Kailangan kitang makitang nakapatong sa kanya habang tulog siya. Gusto ko, sa unang tingin pa lang ng judge, immoral na babae na agad ang tingin sa asawa ko. Ang bawat salitang yon ay tila isang talsik ng asido sa aking puso. Ang sarili kong asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan, ay kasalukuyang nagluluto ng aking kahihiyan sa loob mismo ng aming silid-tulugan. Sumilip ako ng bahagya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko ang isang lalaking may hawak na kamera at si Marco na may hawak na bote ng alak. Tila ba nagdiriwang na sila sa isang tagumpay na hindi pa nangyayari. Ang aking munting si Nathan ay wala sa paligid. Ang aking puso ay bahagyang kumalma nang mapagtanto kong marahil ay nasa labas siya o natutulog sa kanyang sariling silid. Inilabas ko ang itim na teleponong nakuha ko kay Marco. Pinindot ko ang record button. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, ang bawat tawa nila, ang bawat plano ng paglalagay ng pekeng droga sa aking mga gamit, at ang balak na pagkuha kay Nathan, lahat iyon ay naitatala ng maliit na makinang ito. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit pinilit kong manatiling matatag. Para ito sa aking anak. Para ito sa katarungan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis akong lumabas ng bahay bago pa man nila ako mapansin. Tumakbo ako patungo sa isang maliit na parlor sa kanto ng aming subdivision. Pagpasok ko roon, ang amoy ng kemikal at ingay ng mga kagamitan sa buhok ay tila isang kakaibang ginhawa mula sa mabigat na hangin sa loob ng aming bahay. Gupitin ninyo lahat, ang wika ko sa barbero habang nakatingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Lahat po, ma'am? Sayang naman ang haba ng buhok ninyo, tanong ng barbero na may pagtataka. Gupitin ninyo ang lahat ng bahagi ng babaeng martir sa akin. Gusto ko ng isang gupit na magpapaalala sa lahat na ang isang reyna ay hindi kailangang magkaroon ng mahabang buhok para maging makapangyarihan. Habang dahan-dahang nahuhulog ang bawat hibla ng aking buhok sa sahig, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan. Ang bawat gupit ng gunting ay tila pagputol sa mga kadenang nagtali sa akin kay Marco sa loob ng 15 taon. Sa bawat hiblang bumabagsak, iniiwan ko ang sakit, ang pait, at ang pagiging bulag. Nang matapos ang lahat, tiningnan ko ang babaeng nasa salamin. Maikli na ang aking buhok, kasing ikli ng pasensyang natitira sa akin para sa mga taong sumira sa aking buhay. Ang aking mga mata ay tila nagkaroon ng bagong apoy. Hindi na ako ang manang na kanilang kinukutya. Ako na ngayon ang bagyong hindi nila inaasahang darating. Bumalik ako sa bahay ng may bagong anyo at bagong lakas. Nadatnan ko si Marco sa sala. Tila ba naghihintay siya ng aking pagdating upang simulan ang kanyang dula. Nang makita niya ako, napatayo siya at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat dahil sa aking bagong hitsura. Anong nangyari sa buhok mo, Elena? Para kang baliw. Sigaw niya. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Pinagaan ko lang ang sarili ko, Marco, dahil alam kong simula bukas, magiging napakabigat ng mga pasaning darating sa'yo. Hindi siya nakasagot. Bago pa man siya makapagsalita muli, ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa tapat ng aming bahay ay bumasag sa tensyon. Inilabas ni Marco ang kanyang sariling telepono at may binasang mensahe. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag ng isang mapanirang tuwa. Mabuti at nandito ka na, dahil may mahalaga akong anunsyo bukas, sabi ni Marco habang naglalakad patungo sa pinto. Sa ilulunsad nating grand party sa hotel, hindi na lang ako ang magiging bida. Ipakikilala ko na ang bagong mukha ng kumpanya, ang bagong president, at ang babaeng tunay na nararapat sa tabi ko. Sofia will be there, Elena. At ikaw, doon mo mararamdaman
kung paano maging isang basurang pinanonood ang tagumpay ng iba mula sa labas. Tiningnan ko siyang lumakad palayo nang may pagmamalaki. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang sinasabing tagumpay ay isa palang hakbang patungo sa isang hukay na siya rin ang humukay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang nakatingin ako sa bitbit kong itim na telepono. Sino kaya ang mas magugulat bukas? Si Marco na akalang nakuha na niya ang lahat o ang buong mundo kapag nalaman nilang ang babaeng itinuring nilang basura ang siyang may-ari ng lahat ng kanilang ipinagmamalaki? Hindi lahat ng sugat ay dumudugo. Ang pinakamasakit na sugat ay iyong mga nananatili sa loob. Tahimik na kumakalat hanggang sa maging bahagi na ng iyong bawat paghinga. Mag-isa ako sa loob ng lumang silid-aklatan ng aking yumaong ama. Ang amoy ng mga lumang libro at alikabok ay tila mga yakap mula sa nakaraan, nagpapaalala sa akin ng mga panahong protektado pa ako ng kanyang mga bisig. Habang dahan-dahan kong hinahaplos ang gilid ng kanyang mesa, naramdaman ko ang bawat gasgas at ukit sa kahoy. Bawat isa ay may kwento ng pagsisikap at katapatan. Kabaligtaran ito ng mundong ginagalawan ni Marco ngayon. Sa tulong ni Victor, nagawa kong makipagkita ng palihim sa mga dating kasosyo ng aking ama na isa-isang tinanggal ni Marco sa kumpanya. Nagtagpo kami sa isang lumang kainan sa labas ng lungsod, isang lugar kung saan ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay nagsisilbing tabing sa aming mga bulong. Elena, matagal naming hinintay ang pagkakataong ito, ang sabi ni Ginong Si, ang pinakamatandang kasosyo na itinuring kong pangalawang ama. Hindi namin matanggap na ang kumpanyang itinayo ng iyong ama sa pamamagitan ng dangal ay ginagamit na ngayon ni Marco sa mga ilegal na transaksyon. At hindi lang yon, Elena. Ang kumpanya ay tila isang magandang mansyon na kinakain na ng anay sa loob. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumentong hindi makikita sa mga opisyal na report ni Marco. Dahil sa kagustuhan ni na Marco at Sofia na magmukhang matagumpay sa mata ng lipunan, pumasok sila sa mga dummy investments at malalaking utang sa mga pribadong nagpapautang na may matataas na interes. Ang kanilang luho, ang mga mamahaling kotse, ang mga biyahe sa ibang bansa, at ang mga alahas ni Sofia ay itinayo sa ibabaw ng isang malalim na hukay ng utang. Isang maling galaw na lang, Elena, at guguho ang lahat, babala ni Ginoong Say. At ang masama pa nito, ikaw ang nakapirma bilang garantor sa ilan sa mga pautang na ito noong mga panahong bulag ka pa sa pagtitiwala. Sa kanya, naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga daliri. Ang bawat pirma na ginawa ko para sa kanya, na akala ko ay suporta ng isang tapat na asawa, ay isa palang tali na inihanda niya para sa aking leeg. Ngunit sa halip na manghina, naramdaman ko ang isang malamig na kapayapaan. Alam ko na kung paano gagamitin ang kanilang sariling bitag laban sa kanila. Bago kami maghiwalay, iniabot sa akin ni Ginoong Si ang isang maliit at lumang sobre. Elena, nakita ko ito sa mga gamit ng iyong ama bago siya pumanaw sa aksidente. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa kasalukuyan, pero sa tingin ko, ikaw lang ang nararapat na humawak nito. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang isang bihirang pagkakataon ng katahimikan. Tulog na si Nathan at wala pa si Marco. Nagpunta ako sa kusina at naghanda ng isang tasa ng mainit na tsaang chamomile. Ang init ng tasa sa aking mga palad ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking nanunuyong lalamunan. Ito ang aking golden moment, ang sandali ng katahimikan bago ang muling paghampas ng alon. Sa bawat higop ko ng tsa, ninanamnam ko ang lasa ng katotohanan. Mas mapait ito kaysa sa tsa, ngunit mas nakagigising ng diwa. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre mula kay Ginoong Sitch. Sa loob ay may isang sulat kamay na tala ni Papa at isang resibo
mula sa isang talyer ng sasakyan. Ang petsa ng resibo ay 2 araw bago ang malagim na aksidenteng kumitil sa kanyang buhay. Nakasulat sa tala ni Papa, "Marco, bakit mo ito ginagawa? Ang kumpanya ay para sa kinabukasan ng anak mo, hindi para sa iyong kasakiman." Ang aking paghinga ay tila tumigil. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa isang bagong uri ng pait. Hindi lang pala ang aking kasal ang sinira ni Marco. May kinalaman ba siya sa pagkawala ng aking ama? Ang aksidenteng itinuring ng lahat na isang malungkot na tadhana. Isa ba itong planadong krimen? Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa labas. Ang tunog ng mga yabag ni Marco na papasok sa bahay ay tila tunog ng isang hayop na naninila. Mabilis kong itinago ang sobre sa loob ng aking duster. Pumasok siya sa kusina. Mukhang pagod, ngunit may ngiti ng isang taong akala ay nasa kanya ang buong mundo. Hindi niya ako tiningnan. Dumiretso siya sa refrigerator at kumuha ng tubig. Tila ba isa lamang akong gamit sa loob ng kusinang ito na walang buhay. "Humanda ka na para bukas, Elena," sabi niya nang hindi lumilingon. "Ayokong mapahiya sa harap ng mga bisita ko. Magsuot ka ng kahit anong hindi masyadong luma. At tandaan mo, huwag kang magsasalita kung hindi ka tinatanong. Ayokong marinig nila ang puntong probinsya mo." Tinitigan ko ang kanyang likod. Ang lalaking ito, na minahal ko ng higit pa sa aking sarili, ay maaaring ang taong pumatay sa aking ama at sumira sa aking buhay. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nanatili sa aking isipan, tila isang sumbat na hindi kailanman matatahimik. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pera at kapangyarihan, Marco? At hanggang kailan mo kayang itago ang dugong nasa iyong mga kamay bago ka lunurin ng sarili mong mga kasalanan? Ang pinakamahirap na uri ng pagtataksil ay hindi iyong nanggagaling sa kalsada, kundi iyong nakikigamit ng iyong baso. Nakikisalo sa iyong hapag at tumatawag sa iyo sa pangalang anak habang dahan-dahang hinuhukay ang iyong libingan. Mag-isa ako sa kusina nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Ang boses ni Doña Aurora ay tila pulot na nilubog sa apdo nang tawagin niya ang aking pangalan. Pumasok siya na may dalang isang mangkok ng mainit na sopas, isang eksenang kung hindi ko alam ang katotohanan, ay aakalain kong isang mapagmahal na biyenan ang nag-aalaga sa kanyang manugang. "Elena, anak, napansin kong hindi ka kumain ng hapunan." Ang wika niya ng may malambot na tinig na tila ba nakalimutan na niya ang malakas na sampal na ibinigay niya sa akin noong nakaraang gabi. "I've been thinking, baka masyado lang tayong naging emosyonal nitong mga nakaraang araw. You know, Marco, stress lang siya sa kumpanya." Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang bahid ng pagmamadali sa likod ng kanyang mga ngiti, ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga balintataw na tila may hinahanap sa paligid ng kusina. Alam ko ang pakay niya, ang itim na telepono ni Marco o ang asul na folder ng mga patent na binanggit ni Victor. "Salamat po, Ma. Pero alam ko pong hindi lang sopas ang ipinunta ninyo rito." Ang sagot ko habang dahan-dahang hinahalo ang sabaw na walang balak kainin. Bumuntong hininga ang matanda at naupo sa aking tapat. Hinawakan niya ang aking kamay, isang haplos na tila gumagapang na uod sa aking balat. "Anak, if you really love Marco and this family, kailangan mong tumulong. May mga dokumento si Marco na nawawala, mga files tungkol sa mga bagong formula. Sabi niya, baka raw nailigpit mo sa sobrang linis mo sa bahay. If we don't find them, babagsak ang kumpanya. Paano na ang kinabukasan ni Nathan?" Ginamit niya ang pangalan ng aking anak, ang tanging natitirang sandata na akala niya ay tatalab pa sa akin. Sa ilalim ng mesa, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado, tila isang lawa na walang kahit anong alon sa ibabaw. Tumayo ako
at naglakad patungo sa isang lumang cabinet sa gilid ng lababo. Kinuha ko ang isang asul na folder na sadyang inihanda ko bago pa siya pumasok. Sa loob niyon ay mga pekeng dokumento at mga lumang resibo ng grocery na maingat kong inayos upang magmukhang mahalagang impormasyon sa unang tingin. Ito po ba ang hinahanap ninyo, Ma? Nakita ko po ito sa ilalim ng kama ni Marco. Ang wika ko habang inilalapag ang folder sa harap niya. Nakita ko ang biglang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Halos manginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang folder. Ito ang aking golden moment. Isang sandali kung saan tinitigan ko siya nang may matamis at tila inosenteng ngiti habang pinapanood ko siyang kainin ang pain na ako mismo ang naglatag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang nagpapaikot sa kanila. Salamat, Elena. I knew I could count on you. Halos mabulol niyang sabi bago mabilis na tumayo. Hindi na niya hinintay na maubos ko ang sopas. Mabilis siyang lumabas ng kusina. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sahig ay tila isang mabilis na pagtakas. Ngunit ang aking panandaliang tagumpay ay nabura nang marinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa sala. Ang boses ni Sofia ay pumailan lang, matalas at puno ng lason, na tila ba isang bagyong biglang humampas sa aming tahanan. Marco, hindi na ako makapaghintay. Sigaw niya habang naglalakad patungo sa kusina. Hindi alintana kung naririnig ko siya. Nakita niya ako at isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, nandito pa pala ang yaya ng bahay. Well, enjoy your last few hours here, Elena. Dahil naayos na namin ang lahat ng papers. Nathan is coming with me to the States next week. Marco and I decided na doon na siya mag-aaral. It's for his own good, right? Kaysa naman lumaki siyang amoy bawang at walang class na katulad mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na palaso na direktang tumama sa aking puso. Ang aking anak. Ang kaisa-isang dahilan ng aking pananatili. Balak nilang ilayo sa akin si Nathan nang tuluyan sa isang bansang hindi ko sila maabot. Hindi ninyo magagawa iyan. Ang tanging lumabas sa aking nanunuyong lalamunan. Humakbang si Sofia papalapit sa akin. Ang kanyang amoy ay tila isang paalala ng lahat ng bagay na kinuha niya sa akin. Watch us, Elena. You have no money, no power, and soon, you will have no son. Pirmado na ni Marco ang lahat ng kailangan. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa isang lalaking pag-aari ang buong lungsod na ito? Habang nakatitig ako sa kanyang nanlilibak na mukha, narinig ko ang mahinang pagtunog ng telepono ni Doña Aurora mula sa kabilang silid. Isang kakaibang ringtone na hindi ko pa naririnig noon, isang tunog na tila isang hudyat ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Sino ang taong tinatawagan ni Doña Aurora sa gitna ng gabi? At paano ko maililigtas ang aking anak mula sa mga kuko ng mga taong handang itapon ako sa kalsada upang makuha lamang ang lahat ng kanilang ninanais? Ang huling hapunan sa loob ng isang bahay na puno ng kasinungalingan ay hindi lasang pagkain, kundi lasang abo at lason. Naghahanda ako ng hapunan sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat paghiwa ko ng sibuyas, ang bawat pag-ikot ng sandok sa kawali, ay tila isang ritual ng pamamaalam. Sa kabila ng lahat ng sakit, pinili kong lutuin ang lahat ng paboritong ulam ni Marco. Ang kare-kare na may bagoong na ako mismo ang nagtimpla at ang adobong manok na sadyang pinalambot ko sa loob ng maraming oras. Hindi ito dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil gusto kong ito ang huling alaala ng aking serbisyo na mananatili sa kanyang panlasa bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Nakaupo sila sa hapagkainan na tila ba isang tunay na pamilya. Si Marco sa kabisera, si Doña Aurora sa kanyang kanan, at si Sofia na walang kahihiyang nakaupo sa tabi ng aking asawa. Ako? Nakatayo ako sa gilid,
Hawak ang pitsel ng tubig. Tila isang anino na hindi nila napapansin hanggat hindi sila nauuhaw. Everything is set, Marco. Ang wika ni Sofia habang humihigop ng mamahaling alak. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. The tickets are booked. Sa susunod na linggo, nasa Los Angeles na tayo. I've already talked to the Academy for Nathan. Matutuwa ang anak mo roon. Ibinaba ni Marco ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang amo na nagtatapon ng huling piraso ng pagkain sa isang aso. Dinig mo yon, Elena? Huwag mo nang balaking gumawa ng gulo, ang sabi ni Marco sa isang malamig na tinig. I've already signed the guardianship papers. Sa mata ng batas, ako ang may huling say sa kinabukasan ni Nathan. You can't provide for him. You have nothing. Kaya mas mabuting tanggapin mo na lang ang konti nating napag-usapan at umalis ka ng maayos. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang isang maliit na siko na tumama sa aking binti. Si Nathan. Nakatungo siya, pinaglalaruan ang kanyang pagkain, ngunit ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa aking palad. Hinawakan niya ang aking daliri, isang mahigpit at nanginginig na hawak na tila nagsusumamo na huwag ko siyang iwan. Ito ang aking golden moment, ang pakiramdam ng mainit at malambot na balat ng aking anak sa gitna ng napakalamig na kapaligiran. Sa sandaling iyon, ang takot ko ay napalitan ng isang banal na galit. Tumingin ako kay Nathan at bahagyang pinisil ang kanyang kamay. Isang lihim na pangako na kailanman ay hindi siya mahihiwalay sa akin. Masarap ba ang pagkain, Marco? Ang tanging tanong ko, ang aking tinig ay kalmado na tila walang anumang uunos sa aking kalooban. It's okay, as usual, pero hindi na ito mahalaga, sagot niya ng may pagkabagot. Mabuti naman, sabi ko habang dahan-dahang inilalapag ang pitsel, dahil gusto kong matandaan ninyo ang lasa ng huling hapunang ito sa bahay na ito. Bago pa man makasagot si Marco, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng sunod-sunod at malakas na pagtama ng kamao sa aming pintuan sa labas. Hindi ito ang karaniwang pagkatok ng isang bisita. Ito ay mabigat, direkta, at puno ng awtoridad. Napatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng pagtataka. Sino yan sa ganitong oras? Baka isa sa mga delivery para sa party bukas. Naglakad siya patungo sa pinto, habang si Doña Aurora at Sofia ay nagkatinginan ng may kaba. Sumunod ako ng dahan-dahan. Ang aking puso ay bumibilis ang pintig dahil alam kong ito na ang simula ng pagguho ng kanilang daigdig. Nang buksan ni Marco ang pinto, hindi mga bulaklak o kagamitan para sa party ang bumungad sa kanya. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis at isang lalaking nakasuot ng barong ang nakatayo roon. Inilabas ng isa sa mga pulis ang isang dokumento na may opisyal na selyo. G. Marcos Santos? Kami ay may dalang utos mula sa korte para sa beripikasyon ng isang malaking reklamo tungkol sa irregularidad sa pinansyal at ilegal na paglilipat ng pondo mula sa kumpanyang pag-aari ni Ginang. Elena Santos. Ang wika ng pulis sa isang matigas na tono. Ang baso ng alak sa kamay ni Sofia ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang pagkabasag nito ay lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa buong sala. Ang mukha ni Marco ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dumanas patungo sa kanyang mga paa. Ano? Reklamo? Sino ang magrereklamo sa sarili kong kumpanya? Nauutal na tanong ni Marco. Tumingin ang pulis sa akin at pagkatapos ay muling bumaling kay Marco. Ayon sa dokumentong hawak namin, ang kumpanya ay hindi nakapangalan sa inyo, kundi sa inyong asawa bilang nag-iisang tagapagmana ng orihinal na mga patent.
at may temporary restraining order na inilabas upang harangan ang anumang paglabas ninyo ng bansa kasama ang inyong anak. Tiningnan ako ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at hindi makapaniwalang pagtataka. Sa gitna ng gulo, isang tanong ang nanatili sa hangin. Tila isang sumpa na naghihintay ng kasagutan. Paano nagawa ng isang babaeng itinuring mong walang saysay na gisingin ang buong batas laban sa iyo sa loob lamang ng isang gabi? Ipinapakilala ko sa inyong lahat ang bagong mukha ng ating tagumpay, ang susunod na reyna ng kumpanya, ang aking mapapangasawa, si Sofia. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang ballroom ng hotel, sinalubong ng malakas na palakpakan at kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera. Nakatayo siya sa entablado, mukhang matikas sa kanyang mamahaling tuksido, habang si Sofia ay nakakapit sa kanyang braso na tila isang tropeo. Ang bawat sulok ng silid ay amoy mamahaling bulaklak at alak, isang paraiso ng mga mayayaman na itinayo sa ibabaw ng aking mga luha. Akala ni Marco ay naayos na niya ang gulo kagabi sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Akala niya ang pagbisita ng mga pulis ay isang maliit na hadlang lamang na kaya niyang suhulan. Ngunit habang nakatayo sila roon at nagdiriwang, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Pumasok ako nang hindi nagmamadali. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ay tila pagmamarka ng aking teritoryo. Wala na ang kupas na duster at amoy bawang na buhok. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na gown na gawa sa seda, na lalong nagpatingkad sa aking maikling gupit at sa bagong liwanag sa aking mga mata. Ang bawat hiyas na suot ko ay hindi hiram. Ito ay mga hiyas na itinago ko mula sa aking ama para sa sandaling ito. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa buong silid. Napatigil ang musika. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Ang babaeng itinuring nilang multo sa buhay ni Marco. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang ngiti ay naging isang maskara ng takot. At ang kanyang hawak sa baso ng alak ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ito ang aking golden moment. Ang sandali kung saan tinitigan ko si Marco ng diretso, hindi na may kasamang pagmamahal o pagsusumamo, kundi may kasamang matinding lamig. Sa harap ng lahat, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang babaeng wala nang kinatatakutan dahil wala na siyang balak bumalik sa dati. Elena, anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Marco habang bumababa siya sa entablado. Umuwi ka na. Huwag kang maging iskandalo rito. Hindi ako ang iskandalo rito, Marco. Ang wika ko sa isang boses na sapat na malakas upang marinig ng lahat ng mga kasosyo sa negosyo. Inilabas ko ang isang gintong folder mula sa aking bitbit na bag. Nandito ako upang bawiin ang upuang inuupuan ninyo sa entabladong yan. Lalapit sana si Sofia upang sumabat, ngunit hinarangan siya ni Attorney Victor Ramos na kasunod ko palang pumasok. May dala siyang mga dokumentong may opisyal na tatak ng korte. Ginoo, Marco Santos, opisyal na kaming nagsampa ng kaso para sa estafa, falsification of public documents, at grave financial fraud, ang pahayag ni Victor. Sa sandaling ito, ang lahat ng iyong accounts, kasama ang account na nasa ilalim ng pangalan ni Sofia, ay opisyal nang naka-freeze. At dahil ang hotel na ito ay bahagi ng kumpanya, ang pagdiriwang na ito ay kailangang itigil sa ngalan ng batas. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot. Nakita ko si Sofia na dahan-dahang binitawan ng braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naghahanap na ng pintong matatatakbuhan. Si Doña Aurora, na kanina ay nagmamalaki sa gitna ng kanyang mga kaibigan, ay biglang napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Naramdaman ko ang panginginig ng aking sariling kalamnan.
isang physiological response sa tagumpay na 15 taon kong hinintay. Ang aking lalamunan ay hindi na barado ng pait. Ito ay malaya na. Tumingin ako kay Marco na ngayon ay napapalibutan na ng mga security at ng mga taong dati ay humahanga sa kanya, ngunit ngayon ay puno na ng panghuhusga. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa akin, Elena? Bulong ni Marco habang papalapit ang mga pulis sa kanya. Wala kang mapupuntahan. Papatayin kita sa korte. Ngumiti ako sa kanya ng bahagya, isang ngiting puno ng awa. Hindi mo na kailangang mag-alala sa korte, Marco. Dahil ang tunay na hukuman ay nagsimula na rito sa harap ng lahat ng taong niloko mo. Habang dahan-dahang inilalagay ng mga pulis ang mga posas sa kanyang mga kamay, ang bawat tunog ng metal na naglalapat ay tila isang musika sa aking pandinig. Hindi ito ang tunog ng paghihiganti. Ito ang tunog ng aking kalayaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Sofia na mabilis na lumabas sa back exit. Hawak ang isang maliit na itim na bag na alam kong naglalaman ng huling mga alahas na itinago nila. Napatingin ako sa paligid ng ballroom. Ang karangyaan, ang mga ilaw, ang lahat ng ito ay guguho na sa loob ng ilang minuto. Isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang pinapanood ko ang pagbagsak ng kahariang itinayo ni Marco sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Ganito na lang ba ang katapusan ng taong itinuring kong mundo? O may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng pagtakas ni Sofia na maaring magpabago muli sa takbo ng aking bagong buhay? Ang pinakamahirap na bahagi ng paglilinis ng isang gumuhong palasyo ay hindi ang pagpala ng mga guho, kundi ang pag-alis ng amoy ng taong nanakit sa iyo sa bawat sulok ng silid. Pumailan lang ang sikat ng araw sa loob ng aming sala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tila isang banta. Ang liwanag ay pumasok sa bawat sulok, inilalantad ang bawat alikabok, at dumi na matagal nang ikinukubli ng marangyang dekorasyon. Nakatayo ako sa gitna ng bahay, hawak ang isang itim na plastic bag. Dahan-dahan kong pinulot ang mga gamit ni Marco na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling kurbata, ang mga sapatos na gawa sa balat ng buwaya, at ang mga bote ng alak na kalahati na lang ang laman. Bawat gamit na inihuhulog ko sa loob ng plastic bag ay tila isang pabigat na dahan-dahang nawawala sa aking dibdib. Ang tunog ng mga telang nagkiskisan at ang mahinang kalansing ng mga butones ay tila isang awit ng paglaya. Elena na, huwag mong gawin ito. May karapatan pa rin ako sa bahay na ito. Ang hiyaw ni Doña Aurora mula sa labas ng pinto. Nakita ko siya sa bintana, pinipigilan ng mga security guard na pumasok. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling bestida ay may mantsa ng luha at pawis, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Pinaghirapan niya ng anak ko. Wala kang utang na loob. Lumapit ako sa bintana at tiningnan siya nang walang kahit anong emosyon. Ang tanging pinaghirapan ni Marco sa bahay na ito, Ma, ay ang sirain ng tiwala ko. Lahat ng nakikita ninyo, mula sa pundasyon hanggang sa bubong, ay binayaran ng pamanang iniwan sa akin ni Papa. At ayon sa utos ng korte, kailangan ninyong lisanin ang property na ito ngayon din. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko ang pagdating ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga clipboard, ang mga creditors. Ang mga taong pinagkakautangan ni Marco at Sofia ng milyon-milyon dahil sa kanilang mga pekeng investment. Nakita ko kung paano nila pinalibutan si Doña Aurora, humihingi ng kabayaran sa mga utang na hindi na kailanman mababayaran. Ang kanyang mga hiyaw ng pagmamakaawa ay tila isang malungkot na himig na unti-unting lumalayo habang hinihila siya ng realidad ng kanyang sariling kasakiman. Pumunta ako sa opisina ni Marco sa loob ng kumpanya ng hapon ding iyon. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako at pabango
ay nananatili pa rin sa hangin, tila isang multo na ayaw lumisan. Ito ang aking golden moment, ang sandali kung saan dahan-dahan kong binuksan ang bintana ng kanyang opisina upang papasukin ang sariwang hangin. Habang tinitingnan ko ang kanyang malaking silya na ngayon ay wala nang nakaupo. Inilabas ko ang lahat ng mga gamit niya mula sa mga drawer. Nakita ko ang isang maliit na laruan ni Nathan, isang sirang robot na matagal nang hinahanap ng aking anak. Napagtanto ko na habang nagtatayo si Marco ng isang imperyo, nakalimutan niyang itayo ang pundasyon ng pagiging isang ama. Inilagay ko ang robot sa aking bag at ang lahat ng papeles ni Marco ay itinapon ko sa basurahan. Ang bawat pagbagsak ng papel ay tila tunog ng isang nakaraan na wala ng halaga. Nabalitaan ko rin ang nangyari kay Sofia. Sa kanyang pagtakas, nalaman niyang ang lahat ng alahas na itinago niya ay mga peke pala. Pinalitan ni Marco ng mga kristal na walang halaga bago pa man mangyari ang party. Ang babaeng nangarap na maging reyna ay naiwan sa isang madilim na eskinita. Yakap ang isang bag ng mga batong walang silbi habang tinutugis ng batas. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay humampas, tinitiyak nitong wala kang matitira kundi ang pait ng iyong sariling mga gawa. Pauwi na ako nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa piitan. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang CEO. Ito ay nanginginig, basag, at puno ng pagsusumamo. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Gawin mo itong lahat para kay Nathan. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ang sabi niya, kasabay ng tunog ng kanyang paghikbi na tila isang bata. Naramdaman ko ang isang matinding lamig sa aking puso. Tiningnan ko ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong lungsod. Marco, ang wika ko sa isang boses na kasing tatag ng isang bundok. Ang pagtulong ko sa iyo ay natapos na nung gabing pinili mong saktan ang anak natin. Ang katarungan ay hindi isang bagay na hihingin mo sa akin. Ito ay isang bagay na kailangan mong harapin ng mag-isa. Pinatay ko ang telepono at inalis ang SIM card. Habang naglalakad ako patungo sa kotse, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ang kungdin ng kasinungalingan ay tuluyan ng sutil. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang liham ang iniabot sa akin ng aking sekretarya bago ako makasakay. Isang liham na may sulat kamay na pamilyar sa akin mula sa taong tumatawag kay Doña Aurora sa gitna ng gabi. Sino ang lihim na tagapagtanggol ni Doña Aurora na nagbabalak na muling buksan ang kaso ng aking ama? At sapat na ba ang aking tagumpay upang maprotektahan si Nathan mula sa isang bagong anino na paparating? Ang bawat patak ng langis mula sa mga bulaklak na ito ay tila isang dalangin na sa wakas ay dininig ng langit. Hindi na amoy ng bawang, pawis, at pagkabigo ang humahalimuyak sa aking paligid, kundi ang samyo ng lavender, kalamansi, at sariwang pag-asa. Nakatayo ako sa loob ng aking sariling laboratorio, isang maliit ngunit malinis at maliwanag na silid sa loob ng aking bagong gusali. Ang bawat bote ng serum at sabon na nakahanay sa mga estante ay bunga ng aking mga puyat, hindi para payamanin ng isang taong hindi ako pinapahalagahan, kundi para itayo ang kinabukasan ng aking anak. Pinangalanan ko ang aking brand na Lunas dahil ang bawat produkto ay hango sa mga natural na sangkap na nagbibigay ng kagalingan tulad ng paghilom ng aking sariling puso. Hinawakan ko ang isang bote ng langis. Ang dulas at lamig nito sa aking mga daliri ay nagpaalala sa akin ng mga panahong tanging gasgas at kalyo lamang ang nararamdaman ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng liwanag.
Hindi na sila mukhang papel de liha, gaya ng panunuya ni Marco noon. Bagaman may mga bakas pa rin ng aking nakaraan, ang mga kamay na ito ngayon ay simbolo ng isang babaeng nagawang gamutin ang sariling sugat sa pamamagitan ng kanyang talino at determinasyon. Mama, tingnan mo po ang drawing ko. Ang masayang hiyaw ni Nathan habang tumatakbo patungo sa akin. Ibinaba ko ang bote at niyakap siya ng mahigpit. Ito ang aking golden moment. Ang marinig ang tunay na tawa ng aking anak na wala ng halong takot o kaba. Sa kanyang drawing, may 2 tao lang na naglalakad sa dalampasigan. Kaming 2. Wala ng anino ni Marco o ang mabigat na presensya ni Doña Aurora. Sa mga mata ni Nathan, buo na kami. Sapat na kaming 2. Napakaganda, anak. Alam mo ba, dahil sa tulong mo, marami na ang gustong bumili ng mga gawa ni Mama. Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Matagumpay ang paglulunsad ng lunas. Sa loob lamang ng ilang buwan, naging paborito ito ng mga kababaihan na nakaranas din ng hirap at gustong muling alagaan ang kanilang sarili. Hindi ko kailangan ng tuxedo ni Marco o ng kapangyarihan ng kanyang apelyido. Ang aking tagumpay ay gawa sa sarili kong pangalan, sa sarili kong pawis, at sa katotohanang hindi ako sumuko. Nabalitaan ko mula kay Victor na si Marco ay nahatulan na ng ilang taong pagkabilanggo dahil sa mga napatunayang pandaraya sa pinansyal. Si Doña Aurora naman ay nakatira na ngayon sa isang maliit na kwarto sa barong-barong ng kanyang malayong kamag-anak. Namumuhay sa hirap na dati ay ikinahihiya niya. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga katulong. Ang dating mapang-aping matanda ay isa na ngayong anino ng nakaraan. Kinakain ng sariling pait at panghihinayang. Nabalik ang aking atensyon sa liham na iniabot sa akin kahapon. Dahan-dahan ko itong binuksan sa gitna ng katahimikan ng aking opisina. Ang sulat ay hindi galing sa isang kaaway, kundi mula sa dating mekaniko ng aking ama na matagal nang nagtatago. Ma'am Elena, patawarin ninyo ako kung ngayon lang ako lumitaw. Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay ninyo. May nagtanggal ng preno ng sasakyan niya sa utos ni Marco, kapalit ng malaking halaga. Pero may isa pang tao na tumawag kay Doña Aurora noong gabing iyon upang pigilan ako sa pagsasalita. Ang taong yon, ang tunay na humahawak sa mga sikreto ng pamilya Santos. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking hininga. Ang bawat salita sa liham ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabukas muli sa isang sugat na akala ko ay sarado na. Ang katarungan para sa aking ama ay hindi pa pala ganap. May isa pang anino na nakatago sa likod ng lahat ng ito. Isang taong nanonood mula sa malayo habang bumabagsak si Marco. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan tanaw ang malawak na dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nag-iiwan ng mga kulay na tila isang magandang pagtatapos. Ngunit alam kong may isa pang bagyong kailangang harapin bago ang tunay na kapayapaan. Handa na ba akong harapin ang huling katotohanan na magbubura sa huling bakas ng puot sa aking puso? O ang lihim na ito ang magiging mitya upang muling masunog ang mundong kakabuo ko pa lamang para sa amin ni Nathan? Ang katarungan ay hindi isang regalong kusang ibinibigay ng tadhana. Ito ay isang bungang pinitas mula sa puno ng mahabang pagtitiis, dilim, at hindi matatawarang tapang. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang pinto na gawa sa madilim na kahoy na nara. Ang lamig ng aircon sa loob ng gusaling ito ay tila humahalik sa aking balat, ngunit hindi na ako nanginginig. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang liham ng mekaniko at ang mga dokumentong magsisilbing huling pako sa kabaong ng mga taong sumira sa aking pamilya. Pumasok ako sa loob ng silid ni Ginoong Valdez, ang matandang bilyonaryo na matagal nang itinuturing na ninong sa mundo ng negosyo, ang taong palaging nasa likod ni Marco at Doña Aurora. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang leather ay bumungad sa akin,
Isang amoy na sumasagisag sa kapangyarihang itinayo sa ibabaw ng mga lihim. Elena, maupo ka. I heard your business is doing great. You've become quite the celebrity. Ang wika ni G. Valdez habang dahan-dahang umiikot ang kanyang silya. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang kulog na nagbabanta sa malayo. Hindi ako naupo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking paningin ay hindi kumukurap. Hindi ako napunta rito para sa small talk, Ginoong Valdez. Nandito ako dahil alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tawag mo kay Doña Aurora noong gabing mamatay si Papa. Alam ko na ikaw ang nag-utos kay Marco na tapusin ang buhay ng taong nagturing sa kanya na parang tunay na anak. Napatigil ang matanda sa paglalaro ng kanyang gintong lighter. Ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat. Tila ba ang hangin ay naging semento na bumabalot sa aming dalawa. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pagtibok ng sarili kong puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pananabik na matapos na ang lahat ng ito. Elena, be careful with your words. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Marco was just a pawn. Pero ikaw, you can have everything. Just give me those papers and we can make all of this disappear. I can give you more wealth than you can ever imagine. Pagpapatuloy niya ang kanyang tinig ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Ito ang aking golden moment. Ang sandali kung saan dahan-dahan kong inilapag ang mga dokumento sa kanyang mesa, hindi para ibigay ang mga ito, kundi upang ipakita ang aking kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng kaba sa mga mata ng taong akala ay pag-aari niya ang mundo. Ang yaman mo ay amoy dugo, G. Valdez, at ang katahimikan ko ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ang wika ko sa isang boses na kasing talim ng isang espada. Ang mga dokumentong ito, kopya lang ang mga ito. Ang mga orihinal ay kasalukuyan ng binabasa ng mga awtoridad sa labas ng gusaling ito. Sa loob ng 5 minuto, ang iyong pangalan ay hindi na magiging simbolo ng kapangyarihan, kundi simbolo ng isang krimen na 15 taon mong itinago. Nang lumabas ako sa gusaling iyon, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Narinig ko ang pagdating ng mga sasakyan ng mga awtoridad, ang mabilis na pagbukas at pagsara ng mga pinto, at ang mga yabag ng mga taong magpapatupad ng batas. Ngunit hindi na ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa lugar na yon ay tila pagtatanggal ng isang dambuhalang tinik na matagal nang nakabaon sa aking puso. Pumunta ako sa huling hantungan ni Papa bago ako umuwi. Ang damo sa paligid ng kanyang puntod ay berde at malambot, at ang amoy ng mga sariwang bulaklak na dala ko ay humahalo sa simoy ng hangin. Dahan-dahan kong hinaplos ang malamig na marmol ng kanyang lapida. Papa, tapos na po. Malaya na tayo. Bulong ko habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi nagawa sa pait. Ito ay mga luha ng pagpapaalam sa lahat ng sakit. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Si Nathan. Nakatayo siya sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Niyakap ko siya ng mahigpit. At doon, sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, naramdaman ko ang huling piraso ng aking pagkatao na muling nabuo. Nakita ko rin si Marco sa huling pagkakataon bago siya tuluyang ilipat sa maximum security prison. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging makapangyarihang CEO. Siya ay mukhang isang taong nawalan ng kaluluwa, isang lalaking binalot ng sarili niyang kasakiman. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang siya, at sa tinging iyon, alam niyang hindi na niya ako muling maaabot. Ang kanyang paghingi ng tawad ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Walang nakarinig, walang nakapansin. Habang naglalakad kami ni Nathan patungo sa aming sasakyan,
Tiningnan ko ang malawak na kalangitan. Ang araw ay nagsisimula nang lumubog, nagbibigay ng kulay rosas at lilang liwanag sa buong abot-tanaw. Ang aking bagong buhay ay hindi na isang pangarap. Ito ay isang katotohanan na binuo ko mula sa trotan ng aking nakaraan. Malayo na ang narating ng babaeng dating tinawag na Manang at Basahan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa pagtukom na ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang mahalin muli ang sarili matapos ang lahat ng pagkawasak. Ngunit sa gitna ng aking kapayapaan, isang huling tanong ang nananatili sa aking isipan habang nakatingin ako sa aking anak. Handa na ba ang mundo para sa isang reynang hindi na muling yuyuko sa sinuman? At ano ang susunod na kabanata para sa isang pusong sa wakas ay natutong huminga ng malaya? Sa bawat paglubog ng araw, laging may pangako ng isang bagong bukang liwayway. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa dilim, dahil natutunan ko na ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi nagmumula sa kailaliman ng sariling kaluluwa. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong tahanan, isang bahay na nakaharap sa malawak at asul na dagat. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng alat at kalayaan, isang samyo na tila humahaplos sa aking mukha at nagpapaalala na malayo na ang aking narating. Hawak ko ang isang mainit na tasa ng kape. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa hangin, tila mga alaala ng nakaraan na tuluyan na ring naglaho. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng paghihirap, wala na ang mga marka ng pagtitiis para sa taong hindi ako pinahalagahan. Ang suot kong puting damit na gawa sa linen ay malambot sa aking balat. Isang simpleng luho na dati ay hindi ko man lang maisip na ibigay sa aking sarili. Ito ang aking golden moment, ang pakiramdam ng ganap na kapayapaan sa gitna ng katahimikan ng umaga. Nabalitaan ko ang huling balita tungkol sa kanila. Si Marco ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, isang anino ng lalaking dati ay puno ng kayabangan. Sinasabi ng mga bumibisita sa kanya na madalas siyang nakatulala. Binabanggit ang aking pangalan sa gitna ng gabi, humihingi ng tawad sa hangin na hindi kailanman sasagot. Si Sofia naman ay tuluyan ng nawala sa paningin ng publiko. Isang babala sa lahat na ang kagandahang itinayo sa panlolo ko ay madaling kumukupas at nag-iiwan lamang ng kapaitan. At si Doña Aurora, nakita siya ng isa kong dating kakilala sa isang maliit na palengke. Naglalako ng mga kakanin upang may makain. Ang reyna ng panlalait ay naging isang pulubi ng pansin. Namumuhay sa mundong dati ay itinuturing niyang mababa sa kanyang katayuan. Ang karma ay hindi kailangang maging marahas. Sapat na ang iwanan ka ng tadhana sa lugar na kinatakutan mong puntahan. Mama, handa na po ang mga gamit ko para sa school. Ang masayang hiyaw ni Nathan mula sa loob ng bahay. Paglabas niya, nakita ko ang isang batang puno ng pangarap at sigla. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang buhay na patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay kayang bumuo ng kahit anong nawasak. Niyakap ko siya ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangako na kailanman ay hindi na siya makakakita ng luha ng pighati sa aking mga mata. Ang lunas, ang aking kumpanya, ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad ko. Mga babaeng binaliwala, sinaktan at minaliit. Sa bawat bote ng produkto na aming inilalabas, may kalakip na mensahe ng pag-asa at pagbabalik ng dangal. Natutunan ko na ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagpapakita sa mundo na kaya mong maging mas rurok kaysa sa lahat ng kanilang panghuhusga. Sa huling pagkakataon, bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito ng aking buhay, tiningnan ko ang marka sa aking daliri
kung saan dati ay nakasuot ang aking singsing sa kasal. Wala na ang marka. Ang balat ko ay muling naging makinis at buo. Hindi ako nanalo dahil pinabagsak ko si Marco. Nanalo ako dahil nagawa kong patawarin ang aking sarili sa pananatili sa isang lugar kung saan hindi ako nararapat. Ang tunay na paghilom ay hindi ang pagkalimot sa sakit, kundi ang paggamit sa bawat pilat upang maging mas matatag na pundasyon ng iyong bagong sarili. Humakbang ako papasok sa loob ng bahay, kasunod ang aking anak. Ang tunog ng aming mga tawanan ay pumuno sa bawat sulok ng silid, isang himig na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang reyna ay hindi na muling yuyuko dahil sa dulo ng lahat ng bagyo, natagpuan ko ang pinakamahalagang kayamanan na maaari kong makuha, ang aking sarili, ang aking anak, at ang aking ganap na kalayaan. Ito ang muling pagsilang ni Elena Santos. At ang kanyang kwento ay hindi rito nagtatapos. Ito ay magsisimula pa lamang sa isang mundong puno ng walang hanggang liwanag.